may mga moments na ayaw mo na, gusto mo na sumuko. Tapos nagkaroon din ako ng suicidal thoughts sa sarili ko. Nasasaktan ko yung sarili ko. Totoo ba? Totoo talaga. Dumating ako sa ganong part ng buhay ko. Kasi mahirap kalaban ng isip, ma. Kapag ang isip mo na ang kalaban mo, wala ka ng takas dyan. Welcome to Glow Up with Ana, kung saan pag-uusapan natin anything about life, love life, health, motherhood, and paano nga ba mag-glow up. So for today's episode, sobrang excited ako kasi dahil yung tao na makakakwentuhan natin ngayon is somehow malapit sa puso ko. Relasyon namin sa isa't isa medyo matagal na din. And this time, parang ito yung unang pagkakataon na makakakwentuhan natin siya ng may lalim. And bakit nga ba grabe ang glow up niya ngayon? So, let's all welcome Miss Zainab Harake. Hello, Luxers! Hello, Miss A. Hello sa mga Luxers family natin dyan. Hello po sa inyong lahat. Ayun. Thank you. Grabe, natutuwa lang ako kasi unang message ko pa lang sa kanya, like isang text ko lang, be, pwede ka bang ma-invite guest sa podcast ko? G agad siya. G agad? Wala G nang agad kung siya. ano-ano. Tinanong niya agad, Siyempre. kailan yan ma? Tapos Kasi nagbigay ng schedule 2 days ago lang. O sige, game na natin. Di ba ang bilis? Mabilis ako kausap. Nakatapos lang ng shoot din namin with Dia. Yes. Tapos minessage ko, ay, alam mo hindi pa siya nakakauwi ng bahay. May panibago na naman siyang gagawin. Okay lang. Happy ako to be here. And thank you for having me, syempre. And natutuwa ako sa mga nag-aaya sa akin palagi ng mga ganitong chika-chika kasi hindi pa rin talaga sila napapagod pakinggan yung mga kwento at ano ko. Oo naman. Kasi knowing Zainab, diba? So sobrang dami ng mga pinagdaanan mo rin sa buhay. Talagang yung mga tao is somehow talaga may inspire eh. Yes. May mapupulot at mapupulot. At saka sabi ko sa'yo, diba, the last time nung nag-launch tayo ng Cafe Black, sabi ko, ang galing ni Zainab sumagot ngayon compared nung una kaming nagkakilala. Parang every year, kada launching natin na may ginagawa tayo, iba nag-upgrade, nag-i-evolve. Nagle-level up talaga yung mga sagot niya sa press, the way paano siya magsalita. Parang ibang Zainab na yung nakikita ko. Alam mo, mas matured na Zainab. Which is natutuwa ako. Sobrang happy ako sa lahat ng mga nangyayari sa buhay mo ngayon. Yes, thank you. So, dahil podcast to. Yes. So, parang dito kasi sa podcast, sabi ko, gusto ko yung parang masasabi mo lahat ng walang, alam mo yun, kwentuhan lang, walang script, walang worry. So, yes. Bahala na yung mga tao kung paano nila i-interpret or, di ba, kung paano nila. Pero, again, no bashing. So, yes, totoo lang po tayo dito. Yes, Happy-happy lang. Happy-happy lang. Naalala ko, dati, nung bago ka pa lang sa amin, si RJ, takot na takot kada mag-message sa inyo. Bakit? Si RJ, kilala niyo naman, di ba? Si yes, RJ, si Mama RJ. Yung aking executive assistant. So, parang pag-shoot, pagka may event, ganyan, takot na takot si RJ. Bakit kasi siya natatakot? Parang, paano ko ba explain yun? Yung takot na baka hindi ka pumayag. Alam mo yun, baka hindi ka pumayag, baka mamaya hindi ka dumating. Kasi nga, parang iba yung Zainab kung paano tingnan si Zainab before. Parang Zainab as brat. Parang ganun. Yes po. Diba? Which is, tama ba yung term ko? Zainab na-misinterpret din niya. Oh. Diba? Hindi ako naman kumbaga ayain mo lang ako, nag-go naman ako, magsasabi naman ako kapag hindi pwede. Hindi na para matakot. Siguro nagigets ko din si RJ kasi that moment of period din, mga 2021, 2022. Yun yung panahon na sobrang stress ka. Yes. So nagigets ko naman siya, naintindihan ko naman siya. Pero Mama RJ, wag ka matakot sa akin. Ay hindi, nagbago na. Iba na yung happy Textmate na nga kami. O diba, tumagal, si nung tumagal, na ano na rin naman niya na siguro na ay G naman niya lagi si Zainab. And hindi lang din naman sa schedule. Minsan ako talaga nagme-message siya kanya, ma, pwede ba ako magpadala na? Naninibago na nga si RJ sa'yo. Oo, ako na yung nag-reach out. Wala nang, dati kasi, di ba, usually sa handler, dumadaan, may middleman. Ngayon, kaya niya ng direct na kayong dalawa na. Oo, tsaka di ba, kapag ako din, magpo-posting ako, ganyan, may message kita, ma, okay ba to? Ganyan na si RJ, then ask ko, ma, kamusta? Naayos na po. Lalo na sa mga papers na mga
inaasikaso namin ni RJ, talagang mas naging okay na kami ni Okay RJ. kayo. Mama RJ, I love you. Huwag ka na mailang sa akin, Tuloy-tuloy na to. Ayoko na rin bumalik sa dating ako. Oo, diba? And speaking of, dahil may Bia ka na, katatapos lang ng shoot natin with Yes. Bia. And grabe, nakita ko, ikaw talaga yung mas pagod. Oh, So, every time talaga na gano'n, na meron kayong moment with Bia na shoot or ganap, Birthday shoot, kung brand shoot, ano man yan. talagang andyan ka to support ako her. talaga. Stage mom. Stage mom. Grabe yung Kahit pagka-stage kay mom Lucas mo kay- din. kahit Dalawa kay sa kanila, Lucas. oo, pag sa school, sa ganyan, sa mga needs, sa mga playtime nga nila, kasama din ako. Doon ako nahirapan, nung 2 and 3 Grabe yung talaga. patience mo. Yes. Sabi ko As nga, in. hindi ako ma-patient pagdating sa mga ibang bagay. Pumipitik talaga Sa ako, Miss kanya lang Ana. Pero talaga. pagdating sa mga anak, 101% yung patience ko sa kanila. Kasi kailangan hindi mo talaga sila pwede sabayan. And means, after noon, nagtantrum siya sa mall. May ganong eksena pa. Binitbit ko talaga siya kasi gusto niyang pumunta sa time zone after namin bumili ng toys. Kasi pinagbigyan ko naman siya talaga bumili ng toys dahil deserve niya rin naman. Syempre bata yun naramdaman din niya yung first time niya yun. First time niya. So Talaga. naramdaman niya yung pagod. So sabi ko sa kanya, yun yung niya. Kasi din Reward. naman reward niya kumbaga. Nagwala siya. Nung nagwala siya, hindi na ako minsan gaganon-ganon niya ako, okay lang, binuwat ko na, rekta na sa kotse, tapos nagwawala, third floor to first floor. Yung sumisigaw. Daming tao nagtitinginan. Pero pagka ganon, hinahawakan ko na ganyan, hayaan ko na umiyak. Talagang, nanay ang yung pagiging mother ang nagbigay sa akin ng matinding patience sa buhay. And hindi naman ako nagsisisi. Proud ako na ma-manage ko yung mga ganong moments. Pero si Bia ba, napapalo mo? Actually, sa kanilang dalawa, si Lucas, 7 years old na never ko napalo. Si Bia, napapalo ko siya. Pero before ko siya paluin, may deep talks muna kaming dalawa. Oh. Face to face na, ganito yung ginawa mo, that's bad. Tapos that's the time na bibigyan ko siya. Papipiliin ko siya, face the wall or three palo, ganyan. Kasi hindi ko siya pinapalo ng gamit ng kamay. Hanggat maaari, kumukuha ko hanger. So takot siya sa hanger, ganyan. Syempre lahat naman tayo napalaki din sa hanger, Yes. sa sinturon. Oo. Pero hindi ko naman sinisinturon yung anak ko, hanggang hanger lang. Tapos minsan ganun, kung halimbawa laruan niya, yun yung ipampapalo ko sa kanya. Or kaya kung makakasakit siya, minsan kasi nakakasakit talaga So siya. kung ano yung nakasakit, Oo, yun ang yung gagamitin ko sa mo kanya. So at Ganon. least nadidisiplina mo siya. And then na-explain ko sa kanya, bawa Bakit? after ko siya napalo, explain ko uli sa kanya. Talagang mas mahaba yung usap kaysa sa paluan. So hindi naman din hindi din naman para sa akin nakatulong din siya sa nagkaroon ng takot si Bie. Ganon. Ikaw ba man namamalo ka? Namamalo na hindi ako namamalo. Kasi tatlo yun. Si B ang namamalo. Kaya Yung sa asawa kanila, mo. oo, kay B sila takot. And ako kasi, di ba, madalas akong wala More sa in bahay. So more on parang, ako yung, kasi meron kaming good cup and bad cup eh. Ako yung good cup, si B yung bad cup. So ganun. Pero ang gusto ko naman kay B kasi, parang hindi niya rin hinahayaan na kahit sobrang busy ako sa work, sa business, hindi niya hinahayaan na lumayo yung loob sa akin ng mga bata. Like for example, pumunta siya ng mall, may binili siyang gamit or bumili siya ng toys ng laruan. Sasabihin niya sa akin, ikaw na magbigay nito kay kuya. Aww. Na kunwari, ako yung bumili. Pero si B talaga yung bumili. Talagang partnership, Oo. no? So parang kailangan, alam mo, tinutulungan niya ako na kahit papaano, maramdaman ako ng mga bata. Kahit busy ka. Kahit busy ako. Pero, nung kasi nitong nagkaroon na kami ng yung bahay namin ngayon, simula nung natayo kasi yon, mas nagkaroon ako ng oras sa kanila. So, mas madalas na nasa bahay na ako din. Ngayon. Kumpara dati talaga, na talagang halos everyday wala ako sa bahay. Tapos ngayon, ang ginagawa ko, let's say, for example, may mga times talaga na sa isang linggo, dire-diretso talaga, everyday kang wala. Kasi talagang may ganap lang talaga. Nagsunod-sunod yung schedule. Pero magpo-post din ako, let's say, isang araw, nasa bahay lang ako. Or, let's say, lalo na pag weekend, yan. So, madalas, nasa bahay lang ako. Si B kasi nagtitrail yan. So, usapan namin, pag si B nasa trail or wala siya sa bahay, dapat ako present sa bahay. Yes, para at ako least yung walang-wala. bantay sa mga kids. So, at least mayroon pa rin guidance ng parent. So, hindi ka na mamalo? Never ka nakapalo, ma? Parang hindi ko sila napalo pa. Takot ako dati mamalo eh. Parang hanggang sigaw lang ako, hanggang
yung pinagsasabihan ko, ganyan. Pero siguro kaya din hindi sila masyado nakikinig sa akin. But, ano ka din? Guilty ka din na medyo spoiled sila sa'yo? Oo, medyo ganun. So, Zainab, eto, syempre glow up with Ana, diba? So, ano yung, since motherhood yung pinag-uusapan natin, ano yung para sa'yo is naging glow up mo nung time na meron ka ng Bia, may Lucas? Glow up talaga Bilang is isang happiness. 'Di ba? Yung syempre, alam naman ng lahat ng tao na kung anong pinagdaanan ng buhay ko. Kahit nandoon ako sa hard part ng sitwasyon ng buhay ko noon, ang pinangkakapitan ko, yung happiness ko sa mga anak ko. Yung sila yung hindi ko pwede. May mga moments na ayaw mo na, gusto mo na sumuko. Tapos nagkaroon din ako ng suicidal thoughts sa sarili ko. Nasasaktan ko yung sarili Totoo ko. ba? Totoo talaga. Dumating ako sa ganong part ng buhay ko. Pero every time na sila yung kayakap ko, katabi ko matulog, nagkakaroon ako ng lakas everyday para lumaban. Para hindi... Kasi mahirap kalaban ng isip, ma. Oo. Kapag ang isip mo na ang kalaban mo, wala ka ng takas dyan. Syempre, hindi pwedeng hindi ko naiisip na ganito na yung buhay ko, paano ko tataguyod yung mga anak ko ng mag-isa ko. And kaya rin, 'di ba, kaya rin feeling ko ako yung sa disiplina din kasi kahit dumating na si Ray sa buhay ko, ako pa rin yung 24/7 na nandiyan sa mga anak ko eh. Para ako pa rin yung nanay at tatay for now na hindi pa naman kami magkasama totally. Sila lang yung kahit anong pagod mo, wala kang karapatan mapagod kasi pag nakita mo yung ngiti nila, yung love, yung lambing na lang, Miss A. Grabe yung gigising ka. I love you, mommy. You're the best mom. Ganyan. Feeling ko sobrang solve at successful ako sa buhay ko kahit hindi when it comes to money, to fame. Yung ganun pa lang yung tingin sa'yo ng anak mo, successful ka na sa life eh. Tsaka naalala ko dati, yung bigla-bigla ka nalang iiyak. Diba? Yung bigla ka nalang iiyak sa isang tabi, nagsisisigaw ka, magbe-breakdown ka. Yun yung mga kaya takot si RJ. Kasi nga may mga ganung may moment ka breakdown before. season talaga ako. Ayun kasi nagkaroon ako ng GAD, General Anxiety Disorder. So talagang tinetherapy ko yun. Nagpa-psychiatrist? Yes! Talaga kaya nagkaroon ako ng ganong disorder. Talagang pina-check ko yung mga childhood trauma ko. Nagmula yan sa childhood trauma. Tapos yung nangyari sa aking more in abundance kasi yung nangyari. Alam mo yung pag-aabandon na, ganun yung nafe-feel ko mula pagkabata ako sa daddy ko, sa mga naging partner ko. Parang lagi ka naiiwan. Oo, lagi ako naiiwan. Tapos, ang masakit kasi doon, kapag ako kasi, nandoon na ako sa point na iniwan mo na ako, hindi ko naman na ipaglalaban niya na hahabulin pa kita or what. Kaya parang feeling ko mas grabe yung pain sa sarili ko kasi hindi ko sinisisi yun sa kanila eh. Mas nasisisi ko siya sa sarili ko eh. Nagkakaroon ako ng self-pity na mga ganyan-ganyan. Ano bang deserve ko ba to? Ano bang problema sa'yo? Ano bang problema sa akin? Bakit parang buong buhay ko puro pag-aabandon na yung issue ko? Ganyan. So nag-start din talaga siya sa childhood. Mula sa childhood hanggang sa nagkaanak ako na hindi ko kayang gawin sa mga anak ko. Pero buti naging open ka na tinanggap mo sa sarili mo na may problema sa'yo. Yes. At kasi may ganun aware may ako. mga in denial na hindi, okay ako, walang problema sa akin. Pero ikaw, nagpa-consult ka talaga. At saka lately, Miss Ana, halimbawa, syempre kahit naman gano'n kasaya yung tingin ng tao sa buhay ko, every time may nararamdaman ako, kasi meron din ako nervous breakdown, panic attack. Ayan, hanggang ngayon talaga nararanasan ko yan, na hindi ko na naaalis. Pagka ganyan nagsasabi ako, open ako agad na magpa-check up na ako agad. Kasi takot akong lumala uli siya, na hindi ko na naman makilala yung sarili ko, na ngayon nakikita ko na kada pitik ko, aware ako, nagsusorry ako agad, finifix ko na agad, hindi lang sa partner, sa mga tao sa bahay, sa mga friends, ganyan. So, yung mga trauma ko, ang nagbibigay din sa akin ng guide para maging aware ako sa sarili ko. Meron ka na bang like parang nakaaway? Or, alam mo yung dahil lang dun sa pitik mo, dahil lang sinumpong ka, nagkaroon ka ng mental breakdown. Madami. Diba? Lalo na sa kaibigan. Hindi lang kaibigan to kasi syempre, nung time kasi na kasagsagan ng breakdown era anxiety ko, talagang ang dami kong works. So, ang dami kong mga nakakatrabaho iba-ibang tao. Kapag nag-breakdown ako dyan isang beses, dahil pag-uusapan na yan, kalat na sa buong mga glam team yan. Ay, breakdown si ano na naman si Ansha na naman siya. Na parang, hindi ako happy na ririnig yun. Kasi paano kung ibang tao
tao. So, naririnig mo? Oo, na pinagchichismisan ka, ganyan, na parang iba yung tingin sa'yo kasi may mga ganong moments ka ng buhay So, ayan, mo. alam nyo, malakas Pero ang alam nyo, pakiramdam. sa totoo lang hindi talaga, like kahit hindi sa akin mangyari, Miss Ana, kahit sa ibang tao mangyari, hindi ko pagtatawanan yan. Kasi may kanya-kanya talaga tayong battles sa life na hindi natin makokontrol kung ano yung emosyon mo, isip mo, that period, kung anong problema yung hinaharap mo. Lahat tayo merong hardship, merong problema, merong sakit. Wala kang karapatang pagtawanan yung sitwasyon ng ibang tao. Dahil hindi mo naman naiintindihan. Dahil hindi mo naman naiintindihan, yung hindi mo nararamdaman niya. kung ano yung pinagdadaanan niya. So yung mga ganun sa akin, parang, okay, alam ko lang kung sino yung mga taong kayang umintindi na ganun yung sitwasyon mo sa mga taong wala, hindi talaga nila magigets. So, pagpasa Diyos mo na lang, hindi ako nakikipag-away kapag ka ganun. Hinaya ko na lang. Pero hindi pwedeng hindi ko iiyak yun. Kasi parang, minsan kapag nami-misinterpret ka, ang sakit din. 'Di ba? Parang hindi ka naman nila naiintindihan. So, iiyak mo na lang. Pero yun nga, kailangan mo maging strong on your own. Kapag hindi ka strong, talo ka. Kasi madaming ganyan talaga. So, madalas yung pagme-mental breakdown mo. Pero si Zainab ba, palaban ba yan sa ibang tao? Palaban ka Mas ba? mahina ako eh. Feeling Kasi ko mas parang feeling ko mahina hindi. ako. Hindi ako palaban. Diba? Feeling ko hindi. Mas palaban ako na hindi ako susuko sa kahit anong ibato yung sakit sa akin. Kasi Yun parang feeling yun ko, yung nakita ko sa'yo, na parang, sige, bato nyo lahat, tatanggapin ko yan. Oo. Kaya kong harapin yan. pero hindi ako lalaban. Pero yung hindi ka yung tipong parang maksusugod ka. Oo, hindi ka ganun di ba? Pagdadasal ko na lang. Magdadasal ako tapos magpe-pray talaga ako ng bonggang-bongga. Tapos lahat ng healing gagawin ko. Papatawag ako ng astro, magpapahealing ako, magpapa-cleanse ako, magpupunta akong church, magbabasa ako ng any words ni God, ganyan. Yan ang gagawin ko kesa lumaban. Kasi kumbaga sinusurrender ko minsan, na sa kanya lahat. Nagka-chat tayo before kasi sa ganun issue mo, di ba? Yes. Parang sabi mo, pinagpapasa Diyos mo na lang din lahat. Gusto mo na lang din ng tahimik na buhay. Pagod ka na sa issue, di ba? At saka, yun nga, wala ka namang magagawa sa kung ano man Yes. yung iniisip o sinasabi sa'yo ng mga tao. Ngayon okay na po ako. Like sobrang Yes, dati po yun. Dati po yun like 2022, Dati yun. year 2022 to 2023 bago dumating talaga. Actually nung dumating si Ray, hindi talaga ako okay noon eh. Ano yun yung mga therapy session ko, ganyan. Alam din niya, sinabi ko din sa kanya na hindi ako okay Kasi alam mo yun sa sarili mo pagka kulang ka kapag hindi durog ka, sira ka as tao. So, nagiging honest naman ako. Tapos after naman nun, pagpasok ng 2024, feeling ko 2024 is one of the best year ng buhay ko. Maturity, family, tsaka yung goal sa buhay, yung focus mo sa kung ano talaga yung gusto mong gawing path. Dito ko naramdaman lahat. Good year and mahirap pero para sa akin good year. Kasi Pero ito, for Ray Parks yan, love life naman na Yes. tayo. No? Hindi ba naramdaman ni Ray Parks na parang ginamit mo lang siya para makamove on? Parang actually, rebound, alam mo yun? kaya niya ako hindi iniwan eh. Hindi naman sa totally 100% rebound eh. Kasi hindi naman ako yung nagmamahal or broken sa tao eh. Broken ako sa sarili ko. Yung parang sira yung pagkatao ko pero hindi na dahil sa hindi na dahil sa lalaki, hindi na dahil sa ano. So ayun, hindi niya ako iniwan doon eh. Yung parang, ang lagi niya sinasabi, Miss Ana, Grabe ka naman makamiss Ana. Mama Ana. Siyempre kasi, para kasi sobrang natin, no? Hindi, Professional. ano lang to, Okay, ayun ma. Ang casual laging lang. sinasabi ni Ray sa akin, alam kong, nakikita kong hindi ka ganyan sa ibang tao. Ganyan ka lang sa akin kasi may trauma ka na, baka masaktan ka uli. Alam ko dadating yung time, lalabas din yung goodness in you. And lumabas din naman. Siguro lumabas to nung talagang napakilala ko na siya sa mga anak ko. Ganyan. So grabe talaga yung tiyaga ni Ray sa'yo. Oo, grabe yung tiyaga niya sa akin. Sobrang sama ko. Naramdaman ko masamang tao ako nung siya yung partner ko. Magbigay ka ng isang pagkakataon, paano mo nasabi na ang sama-sama mo sa kanya? Kasi, nung bumalik na siya ng Japan, after nung first meet namin, nagkaroon ng time na na-injure siya, tapos nasa ospital siya. Tapos yun yung time na gusto ko na siya i-ghost. Sinabihan ko siya na tigilan niya na ako, ganyan. Grabe doble-doble sakit, na-injure na yung tao. Kaya Tapos, sabi ko, sobrang sama ko naman dito. Tapos talagang, ang ginawa niya, hindi pa kami mag-boyfriend-girlfriend nito hindi pa din malalim Parang yung yung ligawan time namin. lang na, Yung time lang na may nag-reach out kasi sa akin na
parang hindi niya girlfriend eh. Alam mo, syempre single, madaming mga kausap, ganyan. Tapos siguro yung babae, hindi niya matanggap na hindi na siya kinakausap kasi nga may nakilalang gusto magseryoso ni Ray dun sa girl, which is ako, parang gano'n. So, naniwala ako dun. Tapos, hindi ko alam, nasisirain ako. Actually, pinost ako nung babae. Naging issue din yan sa online. Tapos, yun yung pinagtanggol ako ni Ray. Yung first time na lalaking pinagtanggol ako na never naging kabit yung mahal ko. Ganyan. Ayun. So, nung nag-reach out sa akin yun, natakot ako. Wala na akong, hindi ko na siya tinanong, hindi ko pinakinggan yung side niya. Iniwan ko na lang siya. So, parang doon ko rin na-realize, tas nag-reach out siya sa mga tao ko, please hear my side, kahit na mag-decide na siya na hindi niya na ako, Tapos talagang kaka-opera niya lang. Ganun ka-level ng Tapos na-realize ko, shit, ang sama-sama ako naman dito. Wala namang kinalaman yung tao sa trauma ko. Pero yun nga, yung trauma ko nanggagaling sa sarili ko eh. Tapos hindi mo pa siya pinakinggan. Hindi ko pa siya pinakinggan. Nakinig ka lang sa ibang tao. Nakinig ako sa ibang tao na yung pinakinggan ko, yun pa pala magbibigay sa akin ng masamang tinapay sa buhay ko na naman. Pero hindi naman siya lumaki kasi di ko din naman pinatulan. Pero ang sarap lang nung pinagtanggol niya ako, yung ganun. Lahat ginawa niya eh. Ma-win lang ako. Tapos tinatanong mo ako kanina, di ba? Sigurado ka na ba talaga sa kanya? Oo, actually, sa kanina, nung inaayusan si Zainab, sabi ko sa kanya, sigurado ka na talaga kay Ray. Alam mo yung tanong bilang isang, yung babae sa babae. Babae sa babae. Diba? Babae sa babae. Sigurado ka na ba talaga kay Ray? Oo, ako sigurado talaga ako sa kanya. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, ma, hindi naman ako oo kung hindi ako sigurado, diba? Pero parang feeling ko lang sa akin lang, baka kasi nape-pressure ka. Alam mo yun? Siguro nakahanap lang din kasi din ako ng hindi lang yung mga anak ko yung nagkatatay eh. Yung alaga niya, yung pure intention, mararamdaman mo yun eh. Tapos, walang ibang lumalabas sa bibig niya, kundi puro God. Centered talaga ng buhay niya si God. Number 1 niya si God. Number 2 niya family. So, parang, dun pa lang parang panalo na ako. Pag-usapan din naman natin kung ano yung talagang pinagdaanan ng buhay ko noon na sobrang hirap talaga na wala na akong makitang liwanag eh. Parang ang ginagawa ko na lang, dasal na lang ako ng dasal na Lord, ibawi niyo po to, hindi ako gagante or anything. Tapos yung binigay niya sa akin, parang ramdam na ramdam ko na sa kanya talaga galing. Nagkaroon ako ng relationship sa kanya. Yun yung, yun yung hindi mo pwedeng gawing dahilan lang or reason lang eh. Kasi mararamdaman mo yun eh, when you have relationship with him eh. So nung naramdaman ko na, nahihila niya na ako, naiiyak ako every worship song, every words na lumalabas sa kanya na nakikita ko na hindi man direct sa akin pero nafe-feel ko para sa akin. Doon ako naging ang sarap ang sarap mabuhay ng hindi lang dahil sa sariling pananaw mo pero may guide ka na. So yun yung nagpasabi sa akin na yes, pinadala ni God to sa akin. At mas lumapit yung loob mo kay God. Yes. Dahil sa kanya. So si Ray yung isang naging daan, 'di ba? Para lumapit ka sa kanya. Sa dami ng mga pinagdaanan yung pag-iisip ko. Sobrang, kumbaga 1 to 10 before, yung pag-aayos ng pag-iisip ko. Siguro ngayon, nasa 7, 8 ako. Sobrang tumuwid naman yung isip ko. Awa ng Diyos talaga. Kaya, ayoko na din itaboy ng itaboy. Ganun kasi ako, nung after ko maging single, nakikipag-date naman ako, pero lahat talaga ng lumalapit sa akin, tinataboy ko. And nagawa ko rin sa kanya, pero di siya sumuko. Diba? Talagang pinagtyagaan niya. At syempre, dahil nag-propose na, diba? Nag-propose na si Ray eh. So, kailan ba? Next year to. Sure na to, next year. Ayun na yung inaayos at pinagkakabisihan namin lately. Kahit LDR kami, actually mahirap, Miss Ana. Ang hirap talaga. Kumusta kasi, ang long distance relationship nyo with, sa isa't isa? Mahirap, pero happy ako na parehas kaming strong at na-challenge kami sa relasyon namin. Yung talagang, alam mo si Ray, matutuwa ka dun, minsan kahit wala pang 24 hours, uuwi yun. Uuwi lang siya. Para lang pag-off niya, makita kayo. Oo, ginawa niya ng kabilang bayan yung, grabe, yung Japan. Sobrang, at saka hindi siya nanghihinayang sa pera. Kasi siya mismo yun eh. Hindi naman ako eh. Ayun nga eh, sabi ko, grabe itong tao to. Minsan naiiyan na ako sa kanya, gusto mo ba ako na sumagot na pamasahe mo? Hindi talaga Sobrang lalaking lalaki. Alam mo yung proud siya na may paninindigan siya, na kaya niya dalhin yung pamilya niya. Tsaka hindi ako yung nagdadala ng relasyon ngayon eh. Siya. Yes. At saka yung
yung paparamdam talaga niya na lagi kayong special. Hindi lang ako kahit yung mga bata Kasi minsan pag may work ako, hindi nasasama sa akin yan. Or kung sasama man yan, support. Pero pag may work ako na talagang hindi na siya pwede sumama, sa mga bata siya, hahatid sundo pa yan. Grabe. So, grabe talaga. Halos lahat ng mga kinikwento mo, parang puro lahat positive. Ang saya-saya, ang sarap ma-in love, 'di ba? Which is parang yung ibang tao, too good to be true na. Oo. So, meron din ba kayong mga pinag-awayan? Or ano yung pinakamabigat na moment? Or ano yung biggest argument ninyo as a couple? Meron kami mga pinag-aawayan, syempre. Pero natuto na kasi ako Dati kasi kada may nararamdaman akong kumukurot yung puso ko, yung utak ko sumasabog, tutwit ako agad niyan So alam agad ng mga tao. Ngayon na ko na yon, na control ko na yon. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi kami nagkakaroon ng away. Actually, number one, pinagtatalunan talaga namin madalas yung time ng schedule. Kasi morning person and healthy person si Daddy Ray. And ikaw, ako, talagang puyat ako, nag-e-edit ako, gabi siya. Pagising ko, ayan, mga bata yan. Pag nakatulog na mga bata, edit ako or kaya magko-content or anong gagawin ko. May editors ako, pero ako yung nagfo-focus. Ikaw yung nagdi-direct. Talaga nagdi-detail kung paano yung magiging flow nung vlog, ganyan. Okay. So ako talaga, ayokong iasa. Like, hindi naman ako pwede maglabas ng video na hindi ko na-review, ganyan. So, iniisa-isa ko yun. Pagka gano'n naman, 2 to 3 hours na upuan, ganyan. Okay. So, ayan yung mga pinag-aawayan namin. Tapos, may moment na nag-away talaga kami malala. Ito man nakakatawa to. Talagang, ito yung talagang na-realize namin na paasawa kami. Kasi, Grabe yung paasawa, no? Paasawa, di ba? Papunta na kami dun sa next chapter. Nakakatawa kasi para kaming syempre kapag nag-aaway kami, hindi involve ang kids. Hindi din naririnig ng kids. So, nag-aaway kami. May bahay kasi siya sa Taguig. Ando doon din yung mga bata sa kanya. Nag-aaway kami. Nakakatawa to. Parang feeling ko siya yung single dad. Sa kanya yung mga bata. Di ba nakakatawa? Ako yung nanay talaga na 100%. Pero nasa kanya yung mga bata. Sa kanya yung mga bata. Siguro mga 2 days na hindi sila umuwi. Ay, grabe. Pero nag-a-update siya sa akin. At yung mga bata walang pakialam. Wala silang alam Parang alam lang nila, daddy time, ganyan-ganyan. Nasa Pilipinas siya na ito, off-season to. Tapos, hindi ko na kinaya. Eto sobrang ma-pride talaga akong tao. Sa sobrang ma-pride ko, hindi ako iimek, pero hindi kita hahaligalipin or hahanapin, ganyan. Mananahimik ako. Ganun naman talaga ako, Miss A. So, ginawa ko, hindi ko na kinaya kasi namimiss ko na yung mga anak ko. Tapos, hindi niya ako sinusuyo talaga. Kaya niya ako hindi sinusuyo, kasi ayaw niyang mamihasa ako. Sabi niya, alam mong mali ka, own up sa mistakes mo. So, nag-away kami, tapos sabi niya, please, pwede bang ibaba mo yung wall mo? Tantanan mo yung pagiging ma-pride mo. Kasi kung ganito tayo ng ganito at kukonsintihin kita, hindi tayo, kapag ka umabot tayo sa dulo, pwedeng ako yung mapagod Oo, totoo. Siya daw yung pwedeng mapagod. Totoo naman, na-realize ko din naman. So, ganun yung away namin. 2 days kaming hindi nag-usap. Pero hindi kami yung pag nag-aaway, bulyawan More in, kasi siya pagka nag-aaway kami, magdadasal yun, pupunta ng counsel niya, manghihingi ng advice. Kaya wala akong masabing negative. Grabe. Ganun talaga siya Pero pag yun nga, nung nag-away kami, pag kadalasan nag-aaway kami, kasalanan ko po. Sorry, akin. Bash nyo na ako. Hindi, pero ganun. Tapos kinausap niya ako ng maayos. Pwede ba ayusin mo yung ugali mo? In-address niya lahat. Ilan taon na ba si Ray? 31. Magta-32 na siya. 31 pala. Ganun pa lang yung age na. Pero sobrang parang feeling ko sobrang mature na pag siya. nakausap mo siya, sana siya ang next na mo dito sa podcast. Pwede. Dapat siya talaga. Kasi ang dami niyong matututunan sa kanya. Tapos yun nga, sabi ko nga, mula nung naging partner ko siya, parang doon ko naramdaman na, shit, ako pala yung may tama. Ako pala yung, parang ako yung naging toxic bigla Pero hindi naman excuse yung mga pinagdaanan ko sa buhay. Pero never siyang nanigaw. Never niya ako minura. Ayun na yung pinaka-negative niya. Pinagalitan niya talaga ako. Para siyang tatay ko. Parang, oy, ayusin mo yung ugali mo. Negative na in the sense is para sa'yo din naman. Good for me pa din. At para sa relasyon yung dalawa. So parang kung hindi niya ginawa yon, hindi niya rin malalaman na kaya mong bumaba. Oo, para ayun sa nga. relasyon niyo. Tsaka natuto din ako na parang ngayon kada alam kong parang tagilid na yung sitwasyon. Kasi sorry ako, okay ka lang, sorry. Nagsasorry na ako agad. Naging kasi better parang naman. Feeling ko tinest ka din doon ni Ray. Oo. Na pag itong babae na to, hindi niya binaba talaga yung pride niya, na kasalanan naman niya. Baka hindi talaga siya yung para sa akin. Oo, kasi sabi niya, baka dun. at the end of the day, baka mapagod siya. Oo, sabi niya, ayokong dumating yung time na magtagal tayo, kinukonsinti ko yung paggaganyan mo, tapos ako yung mapagod. So parang dun pa lang,
inayos niya na. Bago kayo pumunta dun sa, yun nga, yung sinasabi ng dulo. Tama din pala yun sa mga girls, yung nakikinig din tayo sa partner natin. Kasi hindi naman, hindi totoo yung kapag babae laging tama. Hindi talaga. Hindi totoo yun. Like, nagiging ganun lang kasi ang mga lalaki, mapagbigay sila Lalo na kapag mahal nila tayo, di ba? Pagbibigyan na lang nila, alambingin na lang nila tayo, susuyuin na lang nila tayo. Pero may hangganan, napapagod din sila. And nung kay Ray naman, hindi ko minasama Naiyak pa nga ako Tapos ang tagal, parang 1 year na kami, 1 taon, hindi ako naiiyak. Kada nag-aaway kami, masya pa rin naiiyak sa sitwasyon namin. Kaya parang, after talaga nung nag-1 taon kami, nung naging engaged na kami, nag-propose na siya, nag-sit down talk kami, pinag-usapan namin lahat, and okay din naman na nag-uusap kayo in advance. Kasi kagaya niyan, wala pang ganung kalalang away or argument na talagang sumabog kami parehas. Pero hindi natin masasabing hindi dadating yon Kasi dadating talaga yun. Kasi buhay mag-asawa talagang parte yan. Hindi naman mo pwedeng sabihin na, ay hindi, forever kaming masaya. Yes. Hindi siya ganun Dito sa office, yung mga minsan magkakasama kami, tas kasama si B. Parang nagugulat sila, ano ba tong dalawa na to? Parang, bakit ang sweet-sweet nyo pa rin? Di ba ilang taon na kayo? Di ba ang tagal-tagal nyo na? Bakit ganyan? Walang ganyan. Parang naano sila. Hindi pwede mawala yung spark. Oo, hindi pwede mawala yung spark. Sabi ko nga, parang kahit kaming dalawa, nagtataka din kami na bakit ganyan? High school lang? College lang? Parang kaming dalawa din ni B, minsan pinag-uusapan din namin yan, na bakit parang kilig na kilig pa rin kami sa isa't isa. Ayan yung totoong masaya. Oo. Yung masaya ka sa marriage. Ayan yun, ma. May away, hindi naman mawawala yun. Kami tahimik lang din kami mag-away. Pero, alam mo yung pag nagbate, ang sarap. Ganon. Yung parang talagang pagigising ka, yakap muna. More in understanding. Kiss, kapag nag-aaway kayo, pinag-uusapan nyo ng maayos. Pinag-uusapan. Hindi na parang ako yun din naisip ko, yung parang dati kasi, ganyan ako Pero, masarap din pala yung pinag-uusapan ng maayos. Oo. Kami naman, hindi, si B kasi talaga, grabe yan pag nagalit siya. Like, lahat kami sa bahay, tameme talaga kami. Like, parang, alam mo, pag magkaaway kami, sobrang tahimik sa bahay. Alam din ni RJ yan. Kaya, yung mga staff, takot sila sa akin, pero mas takot sila kay B. Oh. Kasi apektado lahat pag siya yung nagalit. Ayan ang nakakatakot sa mga bababait na lalaki. Pag pag, alam mo yun, minsan ang lalaki, pag sobrang tahimik si B, diba? Sobrang tahimik, ayaw niya ng sobrang matao, ayaw niya rin, hindi siya masyadong mahalubilo. Introvert ba siya? Introvert, sobra. Introvert. Super introvert siya. Kaya natutuwa ako pagka lumalabas siya or nagpapakita siya sa mga videos ko. Natutuwa ako, minsan pag talagang sumasakay siya. Pero may time yun na talagang ayaw niya. Like sasabihin niya, di ba hindi nga, ayoko nga. May time siyang ganun. Tapos may time siya talaga, pag nagalit siya, talagang sobrang tahimik. Alam mo yung parang hangin. Parang hangin kumbaga, ka sa paningin. pinapanindigan niya yung galit niya or yung tampo niya. Oo, ganun. Pero, kumbaga, naayos naman din kami. Pinag-uusapan din namin kung saan nanggagaling yung galit. So ako syempre iniisip ko rin kung ano ba yung nagawa ko, bakit ba siya nagalit. Kasi kailangan hindi na maulit, 'di ba? Para hindi na, parang matututo na kayo sa pagkakamali. Better na yung susunod na mga days nyo. So yun, yun naman yung ma-advise ko talaga sa'yo na give time, mag-date kayo. Actually, lumabas kami. Yung pinakita ko sa yung vlog kanina. Yun. First time na lumabas kaming dalawa lang. 1 week siya dito sa Pilipinas, tas lumabas kami. Sabi niya, kailangan natin ng time talaga. Kailangan niya ng time ng kayong dalawa lang. Kahit mag-asawa na kayo, kahit matagal na kayo, dapat lumalabas pa rin kayo, nagde-date pa rin kayo. Alam mo yung para ma-maintain lang yung kilig. Okay, anyway, so grabe yung chika natin. Oo nga. Napanood ko yung ito naman, iba naman to. So about health naman tayo. Napanood ko yung podcast pala yon, yung yung sa amin na ni Ate B. Nagulat siya, sabi, isang beses ka lang kumakain sa isang araw. Hindi pa po ako kumakain hanggang ngayon. Oo, imagine nyo yung energy ni Zainab ngayon, na hindi pa pala siya kumakain, pero grabe na yung as in, wala ka nararamdamang gutom, hilo. Wala. Talagang lang ako, pero more time in check. water Anong ako. oras 4 p.m. 4 p.m. 3:55, so alas 4. Yes. Alas 4. At hindi ka pa kumakain. Tubig-tubig lang.
Actually, Miss A, pagkagising ko, dahil nga, ayun nga, bumalik tayo doon, puyaters talaga ako. So, pagkagising ko, ang kailangan, unang-unang gagawin ko para may energy ako, magkakape ako, pampagising. Okay. Pagkakape ko, ayan, tubig na yan the whole Of time. course, yung kape niya. Lux Slim, macchiato talaga, Kasi macchiato. nag-acid ka, di ba? Yes, Grabe ka mag-acid. Grabe ako mag-palpitate, kahit yung mga SB, ganyan, yung mga kape-kape na bibili ka, hindi ako bumibili ng ganun. Kaya lagi ako may dalang isang beses lang ako magkakape and grabe yung palpitation ko sa coffee, acid, grabe din. So balik tayo, nung 2021, nagkakausap na kami ni Miss Ana. Nung nagkakausap kami ni Miss Ana, nung time na yon, meron din kumukuha sa akin mga ibang cafe brand. Di ba ang sabi ko sa'yo? Di ba ang sabi ko sa'yo, Miss Ana? Sabi ko, pwede padala niyo po muna ako ng kape. Try ko muna. Oo, sabi ko, try ko muna sample. Tapos parang mga 2 months bago tayo yung talagang nag-Lux Slim na ako, iniinom ko yung kape ni Miss A. Aba, hindi ako inacid for the first time. Kasi acidic talaga ako sobra mo. Tapos nagpapalpitate ako. Nagsusuka ako. Talagang parang naiya. Tapos naglolo ko yung chan. Ayoko yung maya nagsa-CR eh. So, ang routine ko ngayon, pagkatas ko magkape, idudumi ko na yan. Isang beses lang. Madaming dumi ko sa isang araw, 2. Oo, Tapos, di ba, naging ereg ako dahil nung nakunan ako, niraspa ako, naging irregular talaga ako. Kape lang din. So, talagang naayos talaga ng bongga. Kasi kilala talaga siya sa ganun eh. Tsaka, hindi ko din talaga alam. Hindi ko naman pinlano maging yung OMAD, yung 1 meal a day. Hindi ko talaga pinlano yan. So, ang nangyayari, kakape ako. Pagkakape ko, hindi talaga ako nagugutom. So, syempre, dahil hindi ako nagugutom, ite-take advantage ko yun. Pero hindi naman porket hindi ako kumakain, masama din yung ulcer, baka magkaroon ako ng ibang sakit. So, doon ko in-apply naman yung water sobrang lakas parang talaga sa tubig. Kasi grabe ka magtubig. Nakakailang tumbler siya, guys, sa isang araw. Grabe ako mag-tumbler ng water. So, coffee, then water na yan. Tapos kakain ako ng pagkain siguro. Minsan kapag maaga, mga 6, ganyan. So, pakain na tayo kasi nagpa-order tayo. Yeah. So, pero ang usually time talaga ng kain ko, 9 p.m. Para pag bandang mga 12, 1, patulog na ako niyan. Puyat na yon. Yun na yung pinakasagad ng puyat. 2, tulog na ako niyan. So, isang meal lang. And hanggang sa nasanay ka na? Nasanay na ako, Hindi siya talaga yung parang, ay, mag-o-omad ako. Hindi ganun. Talagang hindi ako hinahayaang magutom ng Lux Slim kasi. Actually, ang dami ko nakikitang ganun sa mga mentions natin sa story, di ba? Yung talagang yung mga babae na tinatrain nila yung Lux Slim. Talagang hindi din sila nagugutom and hindi din sila nagkakaroon ng LBM or what. At saka, hindi siya masakit sa ulo. Kung hindi kayo sanay dun sa ginagawa niya ng 1 meal a day, wag nyo rin pipilitin ha. At saka yung mga ganyan kasi kailangan yan, hindi bigla. Kailangan yan unti-unti. Kasi yun nga, yung nangyari kasi kay Zainab, nasanay na yung katawan niya na hindi siya kumakain. Tubig-tubig lang. Isipin niya, since 2021 ako lumalaklak ng kape. So parang yung immune system ko talaga, nasanay na siya na ganun Oo, nag-start ako talagang OMAD. Buong 2023 hanggang ngayon, 2024. Magto 2 years na. Grabe. Isang beses lang talaga ako kumain. Kaya na-maintain ko din yung katawan ko. Tapos ang ginagawa ko lang. Diba, naalala nyo guys, yung dating Zainab, hindi ganyan yung katawan mo. Sabi ko sa'yo kanina, buti hindi bumalik yung dati mong katawan. Kaya din siguro tinake advantage ko na hindi ako nagugutom. Kasi 'di ba kapag hindi ka naman nagugutom, kailangan mo kumain sa tamang oras, 'di ba? Pero ako, tinake advantage ko. Pero hindi mo na-miss yung ganung body. Hindi, Okay na ako. Pero mas okay ako sa katawan ko ngayon. Kumbaga yung glow up ko dati noong 2021, payat ako sa payat. Pero halata mong haggard ako at depressed ako. Tuyot. Walang glow talaga. Yung ngayon kasi, alam mo yung kahit payat ako, kita mo yung glow. Yung talagang glow up ang Zainab natin. Ang pinakasekreto talaga dyan, tuloy, water. Tingin ko water talaga is the best. At saka masayang love life. Masayang love life and happy family talaga. Kung paano mo dadalhin yung family mo, kung masaya yung family mo, lalabas yung tunay na saya, less stress, ayoko na rin nung mga kung ano-anong away-away, gano'n. Hindi ko na, lang sa buhay. More in positive life ako. Kapag kami naririnig na ako negative or what, na ako. Iniiwas ko na rin yung sarili ko para hindi ko nababalikan. Ang Glow Up with Ana kasi merong segment na memory bag. So kaya sabi ko sa'yo, magdala ka ng bag, diba? At magdala ka ng mga bagay na mahalaga sa buhay mo. Okay lang ba ako magbukas? Yes. Okay. Ayun, So, ang bongga ng bag. Bigay sa akin yan ni Ray. Chanel by Ray. From Ray. Oo, birthday gift niya sa akin last year. Ang ganda.
Yan lang ang nag-iisang white Chanel ko. O, di ba? Bag pa lang may meaning agad. Oo nga. So, bag pa lang, sobrang memorable na kasi Yes. galing siya sa taong pinakamamahal. Yes. So, okay lang ako magbubukas. Oo, mga kalkalin mo. Okay. Nakakatawa mga laman yan. Punong-puno ah. Oo. In fairness. Okay, unahin. It's a camera. Ganyan siya. Tada! Ay, ang cute! Tapos meron tong something pang kotse talaga. So, pwede siyang paganyan. Tapos, pwede siyang matanggal din. So, bakit memorable sa'yo yung camera na yan? Hindi, kasi any camera naman, ma. Lagi kasi lang ako vlogger may ka. dalang camera kasi I'm a vlogger. And ang camera ang nagpabago ng buhay ko. Kung hindi tayo nagkaroon ng mga digital, mga ganitong klase ng equipment, wala akong di ba? Kung dating panahon pa tayo. So, sobrang memorable sa akin ng camera kasi vlogging ang nagpabago ng life ko. Ang cute naman ng camera na yan. Tapos white din. Yes. Okay. Okay, next. Chanel card holder na maraming cards. May mga cards and photos yan. Pakita natin. Yung cards, wag na natin pakita. Kasi nakakahiya kung Miss Ana na to. Grabe naman. Ito photos, meron ako mga Polaroid. Mahilig ako sa Polaroid. Sobra. So, hindi lang sa social media dinadala dapat ang memories. Dapat pati din sa mga essential mo, like wallet, card holder. Ayan. So, lagi si lang Lucas. silang nandyan sa'yo. Yan. Oh. 3 years old si kuya dito, Bia 10 months. Ay, ang cute. Tapos kami ni Daddy Ray. kahit naman, Actually, kahit pati sa andun phone sila ko. sa phone mo. Oo, nasa wallpaper ko na sila, pero meron pa rin ako. Tingnan mo, kahit dito meron ako. Oh. Taran. Ay, oo nga. Marami akong Polaroid. Mahilig ako sa Polaroid. Mahilig ka sa ganyan. Kino-collect mo talaga. Parang Kasi parang ngayon, ang classic niya kasi, 'di ba? kasi ngayon nasa digital world na tayo. Yes. Parang wala At nang saka, nag-iipon ng ganyan. gaganon-ganon ka pa. Iba yung kapag nakikita mo, parang bumabalik ka sa Pang pagka-old ano. mo. Yes. Okay, next. Ay, syempre, meron kang lock slim. Ito talaga. Actually, sa kotse ko naman, kung sa bag ko may isang sachet, sa kotse ko, meron akong isang box. Dalawa. Isang cafe black, tsaka isang macchiato. Para kahit saan kami inaabot, may coffee akong coffee dala. ka. Yeah, essential talaga siya. Okay. And, Nipple tape. Alam mo kung bakit, ma? Hindi kasi ako nagbabra. as in, lagi mo siyang bitbit? Nagdadala ako ng nipple tape kasi minsan kapag si Ray nakita niya magka-video call kami, 'di ba? Bakat na naman yung utong mo, doon ako magni-nipple tape, ganyan. Pero ngayon kasi medyo makapal naman yung tela, wala talaga akong suot kahit ano. So, hindi ka talaga nagbabara? Mawala rin yung kakapitan. Ay, grabe na. Huwag na tayo naglolokohan dito. Rekta na yan, plat na plat nga. Pero Grabe. okay lang. Love ko yung pagiging flat-chested ko kasi pwede naman ako magpagawa, Na-embrace diba? mo na siya. Pero wala namang masama sa pagpapagawa. Oh, yeah. Pero sobrang na-embrace ko siya kasi ngayon lang ako naging payat. So sobrang pag tinitingnan ko yung sarili ko, okay lang kahit wala akong dede. Kaya nipple tape is essential to me also. Oy. Okay. Pag So, sinabi ayan. naman, Alam niyo na. Pag nasermonan. Ay, sige. Andito po meron. O, very good ka agad. Ganon. So, Zainab, thank you Thank you so much po for having me. Sana nag-enjoy kayo. Ako super nag-enjoy Enjoy ako sa Tsaka mga yun nga, chikahan. Mas nakilala kita lalo. Yes. And also si Ray. Ray, baka naman. Sana sa susunod siya ang next ma-podcast episode, mo. Kasi oo. sa kanya po kayo maraming malalaman. At matututunan. Matututunan. Kasi galing din niya talaga bilang tao. So, doctors, I'm sure marami kayong natutunan sa mga stories, mga pinagdaanan ni Zainab. Yung mga napag-usapan natin ngayon. And sobrang bitin. Diba? Ang sarap ng kwentuhan. Sarap. Hindi namin namalayan yung oras. Zainab, baka may gusto kang sabihin sa kanila. Thank you so much, Luxers. Siyempre, Miss Ana and sa buong team. Ayan, maraming salamat. Make sure na i-share niyo po tong video, i-like, and mag-subscribe na po tayo. At sana natuwa po kayo sa aming conversation ni Miss Ana. And please, panoorin niyo lang po ako palagi sa aking YouTube channel. Laging arat na. May Miss Ana, mag-arat nga tayo. Dali sige, na. sige. Isa lang masasabi namin. Arat na! Doctors, thank you so much for watching. And, ayan na. So, abangan nyo po yung mga next episodes pa natin dito lang sa Glow Up with Ana.